printers tayo ngayon mga kalikot. Nagpapakondisyon yung or pinapakondisyon ng mga teacher yung mga printer nila kasi malapit ng pasukan. So may kakalikutin tayo guys, isang ayan, Epson L120. So ang problema nito mga kalikot, yung sa kanyang feeding or nagpi-paper jam siya kapag nagpi-print, at saka minsan hindi niya mahuhugot yung bond paper natin. So yun yung problema niya. Shoutout natin yung mga teachers natin dyan sa Laglag Elementary School, San Juan, La Union. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, umpisa na natin siya. Kalikutin na natin. Tara. Ito na yung kakalikutin natin guys. Plug nga natin. Ayan, may power naman. Kailangan pala natin ng laptop. Kunin muna natin yung laptop natin mga kalikot. I-default muna natin yung ating printer. Ayan. Device and printers. So nandito siya. Halos lahat ata ng printer naka-install na sa ating service unit. So set as default printer. Ayan. Try natin mag nozzle check para malaman natin kung ano yung mga problema niya. Ayun, ang tagal So nagbe-blink yung kanyang power button. Antayin natin siya, parang nagre-reading or naglo-loading. Ayun, nag-loading siya, pumunta siya dito sa left. Ayun, paper jam na siya. Umilaw yung kanyang orange light. Paper jam siya. Try ulit natin mag nozzle check. Take 2. Ayun, now cleaning sabi niya Parang maingay sa loob. 2 times tayo nag nozzle check. Nagpi-paper jam siya. So ito yung error niya. Buksan na lang natin siya mga kalikot. Kung hindi nyo alam guys kung paano mag-disassemble ng Epson L120, so marami naman tayong video sa ating channel at sa ating Facebook page, so pwede nyo siyang bisitahin. Pero yung mga screw nito, isa dito, yan, dalawa, tapos dito sa side, dito sa kanyang ink tank, yan yung mga screw nya. Visual check muna tayo mga kalikot. Check natin kung may bumara or dumi or may mga papel na nakaharang. Linisin ko muna siya mga kalikot. Tanggalin ko yung mga alikabok, mga dumi at kung anong nakabara para malinis talaga siya. A few moments later. Natapos na natin siyang nalinisan. Try nga natin. Parang maingay Try ulit natin mag nozzle check. Tapos check natin kung magpi-paper jam pa siya. Ayun, mukhang may problema sa kanyang print out. Ayun, nagkukuhan siya nag-orange blink siya. Ayun, parang madumi. Ayun, parang ink na matigas dito sa kanyang encoder strip. Ayun guys, parang nanigas na yung
ink. Ayun, may lamat siya oh. Baka dito siya nagkaroon ng problema sa kanyang encoder strip. Wala naman tayong makitang dumi or nakaharang na papel. Malinis naman. So try natin na palitan to. Kasi may dalawang printer pa doon na Epson L120. So iisa lang yung may-ari. Bali tatlo kasi yung pinadala sa atin dito. So try natin palitan yung kanyang encoder strip. Nanigas na oh. May nasasalat tayong bukol dito sa kanyang encoder strip. So palitan muna natin. Tapos nagbe-blink pa rin yung orange na ilaw niya. Ayan oh. Natanggal na natin yung encoder strip ng isang L120. Yan. Punasan muna natin. Ayan guys oh. Sobrang dumi. So ito yung ipapalit natin doon mga kalikot. Sabi kasi ni sir, kahit isang printer lang yung pwede nating paganahin kasi kailangan niya na. Pinaparas niya nga hanggang bukas. Ayan, lakas ng ulan sa labas oh. Nalagyan kasi siya ng ink. Sarap maligo sa labas mga kalikot oh. Lakas ng ulan. Tanggalin na natin yung encoder strip dito sa kabila. Natanggal na natin yung isa. Dito nyo lang guys tanggalin sa kanyang spring. Pinakadulo ng spring. Ayan. Tapos tanggalin din natin dito. Ayan guys oh. Parang namuo na yung kwan dito. Ink. Ayan, may nasasalat tayo na magaspang. Ayan. So palitan natin to. Try natin. Nalinisan na rin to yung ilalagay natin. Wala naman siyang damage pero mayroon siyang mga ink. Ayan o. Pero try pa rin natin. Kasi may ginawa naman ako dati na may ink yung kanyang encoder strip pero okay naman. Hindi naman siya nagkaroon ng problema. So pag kinabit natin yung encoder strip nya, lagay natin dito sa left. Yan. Para masilip natin yung butas dito sa kanyang sensor, dito sa likod nitong casing ng printer head or print head. Yan. Lagay natin dyan sa left side. Tapos silipin lang natin dito sa side. May makikita tayong manipis na parang awang. So doon natin ipapasok itong encoder strip. So try natin. Ayan, nailusot na natin siya. Ayan o. Tapos lagay na natin to sa gitna. Ayan. Tapos lagay na rin natin yung nasa dulo. Ayan. May mga butas rin yan dito mga kalikot. Ilagay natin. Ipasok lang natin doon sa manipis na bakal. Tapos isasabit natin yung kanyang spring. Ayan. So okay na. Silipin din natin dito sa side kung tumagos yung or nakatama siya doon sa butas ng ating sensor. Ayan, okay na siya. Try na natin. So sana maging okay na para magamit naman ni sir bukas. Power na natin. Tapos check ulit natin kung magbi-blink pa siya or magpi-paper jam. Ayan oh, smooth na yung galaw niya. Parang doon ata nagkaroon ng problema sa kanyang encoder strip. Ayan, check lang natin kung magpi-paper jam siya. Ayan oh, mukhang okay na. Hindi na magaspang yung galaw niya. Mukhang nagki-cleaning siya. So antayin lang natin matapos guys. Stable na yung kanyang blink. Try ulit natin mag nozzle check. Check natin kung magpi-paper jam pa siya. Ayan oh. Mukhang okay na. Ayun, bumalik na siya. Hindi na siya nandito sa left. Kasi kanina pagtapos niya na mag-print, nilabas niya na yung bond paper natin. Stuck na siya dito tapos magpi-paper jam na siya. So ngayon guys,
bumabalik na siya doon sa right side natin. Try ulit natin. Tapos kung okay na siya, yung kulay naman yung ayusin natin kasi ayan o. Sabog yung printout niya, tapos kulang-kulang yung kulay. Wala yung color natin. Try ulit natin. Mag nozzle check. Ayan o, automatic na siya guys. So doon nga nagkaroon ng problema kasi parang may namuong dumi or ink. Tumigas doon sa mismong encoder strip natin. Ayan o. Tapos parang tumigas na siya. Tapos parang natanggal na rin yung pinaka-encoder ng strip. Ayan o. Plain na siya. So siguro doon siya nagkaroon ng problema or dito siya nagkaroon ng problema sa encoder strip. So okay na siya mga kalikot. Nakailang nozzle check na tayo. So ang problemahin na lang natin yung kanyang printout. So try ulit natin para makumbinsi tayo na okay na talaga, na yun lang yung sira. So try ulit natin mag nozzle check. Yan, last. Tapos ayusin na natin yung kanyang kulay. So dati nag-stay siya dito pagtapos niya mag-print, ngayon bumabalik na siya doon. Ayan o. So okay, ayusin na lang natin yung kanyang kulay. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag naayos ko na yung lahat ng kulay niya, kasi may mga video naman tayo guys kung paano tayo kung paano ayusin yung kulay ng or printout ng isang printer. So marami tayong video nun. Ang ginagawa ko dun mga kalikot, magpa power cleaning muna ganon, tapos mag head cleaning, nozzle check ganon. So kung hindi pa rin siya umayos or hindi pa rin naayos yung kanyang kulay, so magsasaksyon tayo dito sa hose banda dito sa kanyang waste tank. Kung same pa rin, ayun, bubuga natin yung kanyang, kung ano yung kulay na wala, bubuga natin ng cleaning solution. So yun yung step by step na ginagawa ko mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dun sa ginagawa natin kagabi na Epson L120. So nag-test ako ulit guys kanina. Ang nangyari, nagpiprint tayo kagabi, nagprint naman, kaso may problema nga lang sa kanyang kulay or yung pattern ng kanyang kulay. Ngayon nagprint ulit tayo ngayong umaga, so hindi na siya ulit nagpiprint. Hindi ko lang alam kung bakit, pero kagabi okay naman. Parang ganun pa rin yung nangyari, nag-iilaw pa rin yung or nagbi-blink yung orange dito, tapos ang nakalagay paper jam. So parating ganun yung nangyayari. Pero ang kagandahan, kinakain niya na yung or nagpipiding na yung ating printer. Kinakain niya na yung bond paper natin, kaso nga lang wala siyang printout. Nag power cleaning na tayo, nakailang beses na tayo nag head cleaning, same pa rin, wala pa rin lumalabas na printout sa kanyang bond paper. So may dalawang unit tayo na pinagtitestingan. Nagpalit na tayo guys ng buong ribbon, nagpalit na rin tayo ng print head. So ano pa ba yung pinalitan natin? Nagpalit rin pala tayo kagabi ng encoder strip. So same pa rin, ganun pa rin yung nangyayari. Nagpi-paper jam pa rin siya, pero wala namang papel or barado, hindi naman siya barado. Try natin muna para at least makita nyo rin. Nagpipiding naman siya, ayan o. Yan, nagpipiding naman siya. Kaso ang pinagtataka ko, walang lumalabas na ink. Yan. Kahit yung dati niyang kahit itong dating print head niya, wala siyang nilalabas na ink. Tapos dalawang ribbon na rin ginamit natin. Akala ko may problema sa kanyang ribbon. Baka dito ka ako sa sensor ng kanyang encoder strip. So same pa rin. Tapos minsan nagpi-paper jam siya kahit nagprint.
So hindi ko lang alam kung bakit ganon. Tapos nilinisan kasi natin dito guys, tinanggal ko rin yung pick up roller nya. So wala namang damage, wala tayong makitang damage. At saka okay yung mga sensor, nandyan lahat ng mga spring. Try ulit natin, pero nagpi-fading na siya, kaso wala siyang nilalabas na print out. Ayan o, blanco siya, kahit kunting letters man lang sana. So wala siyang na-preprint. Nakailang print na ako simula pa kagabi, wala pa rin siyang nilalabas na ink. Tapos dalawang print head na rin yung nagamit natin. So parang okay pa naman tong mga print head nya, wala pa namang galos. Subukan natin yung mainboard ng dalawa na yon, kung okay siya dito. So try lang natin kasi napalitan na natin lahat, bukod lang dito sa kanyang mainboard. Ito. So yan lang yung hindi natin napalitan. Tapos itong kanyang okay pa naman tong encoder disc nya, wala namang dumi, malinis talaga siya. So ito lang yung hindi natin napalitan guys, ito yung pinaka mainboard nya. So try natin, baka sakaling mag okay siya. Wala napalitan na natin lahat. Ito lang yung hindi natin napalitan. Same pa rin, wala siyang nilalabas na print out. Tapos minsan nagpi-paper jam siya, umiilaw yung orange na ilaw, nagbi-blink. So try natin palitan yung kanyang mainboard. Nabaklas na natin yung isang board doon ng L120. So ito yung ipalit natin guys, try natin. Ang iniisip ko kasi dito kasi nanggagaling yung command niya papunta dito sa kanyang print head. So syempre siguro try lang natin, kaya wala siyang nabubugang ink. So, kabit ko muna siya mga kalikot, try natin. Tapos yung mga ribbon niya, ang lilinis wala namang galos. Nagtataka nga ako kaya try natin tong kanyang board. So kung tatanggalin nyo guys yung kanyang board, para alam nyo rin, tanggalin nyo muna yung mga ribbon, mga wire yan. Tapos sa supply nya at saka dito sa kanyang motor yan, kita ba sa camera natin. Tapos kailangan tanggalin din natin dito guys yung kanyang sensor, kasama siya sa kanyang board. Ngayon may screw siya dito, so natanggal na natin. Tapos may tatlong screw siya, isa, dalawa sa gitna, pangalawa sa gitna, at saka dito sa gilid. So kailangan guys tanggalin natin tong kanyang tray, kasi kapag hindi natin tinanggal yung tray, hindi natin matatanggal yung screw dito. So tanggalin muna natin yung kanyang tray. Ang pagtanggal naman ng tray, dito na natin bubuksan or tanggalin yung bandang right natin. Yan. So may spring siya. Saka natin matanggal kasi yung screw dito sa gitna. Yan. Ito lang kasi mga kalikot yung hindi pa natin napapalitan. Kasi itong board, syempre siya yung magko-command kung magpiprint na siya, parang ganon. Kasi dalawang print head na yung ginamit natin, same pa rin yung galaw nya. Hindi naman gagalaw yung print head natin kung walang magko-command na galing dito sa board. So baka nga ito yung problema nya. So sana gumana na siya para may bigay na natin kay sir, kasi ngayong araw yung sinasabi niyang kailangan niya. Malapit na kasi pasukan dito sa amin, kaya nagko-condition yung or pinapakondisyon ng mga teacher yung mga printer nila. Tapos ilagay natin itong kanyang sensor. Yan.
Tapos ibalik na rin natin yung mga tinanggal nating mga socket. Buti na lang may pinagtitestingan tayo. Tatlo yung unit ni sir. Minsan din mga kalikot, ang kagandahan kapag may available na kaagad tayo na spare parts or may pinagkukunang pang testing ba, para mas mabilis palalo yung pag troubleshoot natin, kasi pwede nating i-swap yung or pang testing yung ibang unit na same model pa rin. Ayan, nalagay na natin. Tapos ilagay ulit natin yung kanyang tray. Ang paglagay ng kanyang tray, kailangan ilagay muna natin yung kanyang spring. Tapos same pa rin kung ano yung huling tinanggal natin, doon natin simulan or doon yung una nating ikakabit. So dito tayo huling nagtanggal, ito rin yung unang ikakabit natin. Tapos ilagay ulit natin una yung spring, tapos ilak na natin siya dito sa right side niya. Ayan. Ayan, try na natin. So ito na yung original na board niya. Tapos plug na natin siya mga kalikot. Power on. Ayan, nung sinalpak natin yung board, nagki-cleaning siya. Siyempre panibagong board eh. So antayin muna natin hanggang matapos siya mag-cleaning. Nagsarili siya nag-cleaning. So kapag nagki-cleaning yung printer nyo mga kalikot, hayaan nyo lang siya matapos hanggang sa mawala yung blink niya. Kapag naka-steady na yung power LED niya, okay na yun, pwede na tayong mag-print. Ayan, naka-steady na yung kanyang ilaw. Tapos dito guys pala, baguhin natin yung naka-default, kasi nagbago na yung board natin. So ayan o, ito yung una nating naka-default na printer. So dito sa kanyang board, lumipat siya dito guys o, pero L120 pa rin. So ito yung i-set as default natin. Try natin ngayon mag nozzle check muna. Check natin kung ano na nangyayari. Sobrang daming ginawa nating trouble dito sa printer na to mga kalikot. Tanggal kabit tayo. Try na natin mag-print. Sana okay na, para wala na tayong problema. Oh, bakit ayaw? Ayun. Ayun guys oh. 'Di ba? Ayan oh. May print out na siya. May kulang sa kulay niya rin yung kanyang magenta. 'Di ba? Oh. So ibig sabihin mga kalikot, may problema dito sa kanyang board kasi nagprint na siya. 'Di ba kita nyo naman kanina nung ito yung ginamit nating board, halos blanco siya. Nung kinabit natin ito guys, ay yung kinabit natin yung bago na galing dun sa kabila, naging okay na siya. Nagkaroon na siya ng print out. So 'di ba, akala natin okay to, may problema rin pala. Kahit may power siya. Try muna natin siyang i-cleaning para makita natin, baka ma-fix niya yung magenta natin kasi kulang yung kanyang pattern. Head cleaning muna natin. Tapos may ginagawa tayong isang printer na L3110. Parang same sila ng problema mga kalikot. Ito. So ang problema niyan, kapag nagpiprint tayo, same pa rin, nagpi-paper jam, pero may power yung kanyang power button. Pagtapos niya mag-print, nagpi-paper jam din. So nung trinay natin siya na iniba yung kanyang mainboard, kasi may isang L3110 tayo na isa, yung pinakababa. Sinubukan ko siya guys, naging okay na nung pinalitan natin ng mainboard. So same lang sila ng problema nito dito sa ating inaayos na L120. Sa totoo lang, ito yung mahirap na i-troubleshoot, kasi ang akala natin okay yung printer kasi may power naman siya. Nagko-command naman kung magpiprint na siya, magno-nozzle check, okay naman. Mag-power cleaning, so okay naman yung command niya.
naghi-head cleaning din siya, 'di ba? So ang akala natin okay yung main board niya. So nagpalit naman tayo ng mga ibang mga parts like ribbon, print head. So same pa rin. Tapos nagpalit rin tayo ng kanyang encoder strip. Tapos wala siyang print out ni isang guhit. So ang akala natin okay yung board. Ngayon nung pinalitan natin, 'di ba? Nakita nyo naman nagprint na siya. Pero same pa rin yung print head na ginamit natin. So try na natin mag nozzle check. Ayan, talagang makokon mo talaga na gumagana yung print head kasi tumutunog siya. Ayan, kaso lang may problema sa kanyang magenta. Try natin ibalik guys yung dati niyang print head kasi na-stuck yung print head ng dalawang Epson L120 doon. So try natin to. Pero kung ganun pa rin, kasi nag-cleaning na tayo guys ganito pa rin yung kanya pattern, pero hindi pa natin nabubugahan itong kanyang print head. So try muna natin to mga kalikot. Kung same pa rin, bugahan na lang natin yung dalawang kwan or itong isa. At least may print out na yung ating printer. Natanggal na natin yung kanyang print head. So ibalik natin yung original niya. Nakabit na natin yung dati niyang print head. Dito natin masusubukan kung talagang na-board nga ito, kasi same sila na walang print out nung itong original na board na ginamit natin. Ayan, mukhang bumilis na yung action ng ating print head. So try natin mag nozzle check. Yan guys, yung isang print head rin wala siyang nilalabas na kulay nung dati pa niyang board yung ginamit natin. So ngayon iba na yung board niya. Try natin kung may print out na siya. Ayan, ito wala siyang print. Ayan guys, nagkaroon na rin siya ng print out. Ayan, kaso lang yung magenta at yellow natin hindi pa siya lumabas. Try natin i-cleaning. So 'di ba, yun yung sinasabi ko na akala natin okay yung board kasi gumagana naman or may power siya. Kung baga siya yung nagpa-process din para maglabas ng ink itong ating print head. So malamang ganun yun, 'di ba? Nung dati niyang print head na dati pa rin niyang board, wala siyang nilalabas na ink. Ngayon pinalitan natin siya ng bagong print head na galing dun sa kabila. Same pa rin, wala pa rin siyang nilalabas na ink. Nung nagpalit na tayo ng bago, ito, pinalitan na natin ng bagong board, bigla siyang nagkaroon ng print. Tapos nung binalik ulit natin yung dati niyang print head, nagkaroon ulit ng print out yung ating piniprint. So ibig sabihin nasa board nga yung may problema. Parang ganun yung pagka-troubleshoot ko. So kahit papaano nagkaroon tayo ng idea na panibagong sira ng isang printer na ganun pala. 'Di ba? At least nalaman natin. Sa totoo lang first time ko na maka-encounter ng ganitong sira ng printer na akala mo okay yung board niya, yun pala may problema rin kahit gumagana. At saka isa pa mga kalikot, simula nung pinalitan natin yung main board niya, nawala na rin yung paper jam niya. Hindi na nagbi-blink ng orange
kapag nagpiprint tayo. So kahit pa paano may natutunan ulit tayong bagong troubleshoot. Bali ipipix ko na lang mga kalikot yung mga kulay niya, tapos ayan, pwede na natin ibigay sa may-ari. Siyempre obserbahan ko rin siya mamaya na sunod-sunod yung pagprint niya, kasi baka mamaya hanggang 2 print lang pala, tapos magpi-paper jump ulit. Siyempre subukan natin siya na sunod-sunod magprint. A few moments later. Bali nag power cleaning na tayo, nag head cleaning. Same pa rin yung printout niya. Ayan, may kulang talaga or siguro barado. So ang gagawin ko na lang mga kalikot para mapapadali ako, yung pinalit natin kanina, papalitan ulit natin. Itong print head na yung kulang niya lang is magenta at saka yung blue, may kulang sa pattern niya. Bubugahan ko na lang tong ito na yung gagamitin natin guys, hindi na yung dati niya. Bubugahan natin yung kanyang magenta at saka yung blue, kasi yun lang yung may problema. Pero yung yellow at saka yung black, hindi na natin gagalawin. Bugahan ko lang to mga kalikot. May mga video naman tayo kung paano natin bugahan siya. Madali lang naman. Gagamit lang tayo ng syringe or injection. Yan, kailangan nyo lang yung rubber nya. Yan. Tapos ito yung pangbuga natin, yung cleaning solution mga kalikot. Yan. Tapos ito yung i-inject natin doon sa magenta, yung may problema niya, at saka blue. So dito natin ipapasok yung ating syringe. Yan. Tapos check rin natin yung buga niya kung matining or wala siyang awang. Ayan guys, oh. Sa bandang gitna niya, ayan, may awang siya, oh. Walang lumalabas. Yung bandang gilid lang na kabilaan, yun lang yung may lumalabas. So hindi pwede ito yung gamitin natin. May problema yung kanyang print head. Ayan, oh. Ang hirap pang bugahan mga kalikot. Matigas. Kaya may problema yung kanyang pattern sa kulay. So yung isa na lang yung tanggalin ulit natin, tapos try natin yun yung bugahan natin. Try muna natin yung kulay blue para makita nyo rin mga kalikot. Ito siya mga kalikot, oh, yung kulay blue natin. Ayan. So dapat ganyan yung buga ng ating print head. Ayan, oh, solid siya, wala siyang awang. Mayroon lang isang slot siya. Ayan, oh, yung manipis. Kapag kayo yung nagaganito guys, makikita nyo naman yan. Ayan, oh, diba? Ang ganda ng buga niya. So dapat ganun. Tapos hindi matigas kapag tinutulak natin itong kanyang injection. So may problema sa kanyang magenta. Stuck up yung kanyang kulay. Kung gusto nyo talaga siyang maayos, subukan nyo lang siya na ibabad sa alcohol, magdamag or maghapon, or ilagay sa maligamgam na or medyo mainit na tubig para mabaklas lang yung parang barado niya dun sa loob dito. Pero 50-50 yun, hindi natin sure kung maayos siya. So ito guys, yung kanyang magenta barado na talaga, tapos ang hirap itulak yung ating syringe. So ibig sabihin baka tumigas na yun dun sa loob. Try natin yung isang print head. So baklasin muna natin yung dating print head nya. Kapag binubugahan nyo guys yung ating print head, iwasan yung mabasa yung slot ng kanyang ribbon, kasi baka magkaroon ng shorted. So kailangan nakataas siyang ganyan. Hindi pwede sa baba, baka mamaya tumulo yung ink dito sa kanyang contact. Baka mahirapan kayong tanggalin yung ink. So ito yung print out ng tinanggalan natin ng yung dati niyang print head. So yung problema niya, tatlong kulay talaga. Yung cyan, magenta at saka yung yellow. So yun yung bugahan natin. Tapos check rin natin kung malinis yung buga ng ating print head. So kung may problema siya, wala rin, hindi rin lalabas yung kanyang kulay kapag barado talaga siya. Katulad rin ito mga kalikot, may problema rin sa kanyang yellow. Ang tigas niyang
bombahin. Ayan o, walang lumalabas totally. Ayan o, nayuyupi na yung ating syringe. Wala talagang lumalabas o. Ayan o, persado na siya. So may problema itong mga print head nya. May isa pa tayong pwedeng mabaklas na print head. Try natin yung isang print head nya. So may problema yung mga print head mga kalikot. Nagprint na nga siya kaso may problema sa kanyang print head. Matigas kapag pinump natin ng cleaning solution. Halos mabali yung ating injection. So may problema pa rin. Siguro na stuck ang mga ito yung tatlong printer na to. Kaya ganun. A few moments later. Nabaklas na natin yung isa. Try natin na bugahan muna mga kalikot bago natin isalpak. Baka mamaya barado din siya. So useless, magpapagod lang tayo. Bugahan ko lahat ng mga kulay niya. Check natin kung barado or hindi. Tapos update ko na lang kayo mga kalikot. So nabugahan natin lahat mga kalikot. Papakita ko sa inyo mga kalikot yung buga ng okay na print head. So dapat ganito. Buti may isa pa siya. So last na to, yun pa yung naging okay. Ayan guys ito yung kulay blue. Ayan kung makikita nyo yung buga nya, ang nipis tapos wala siyang awang. Ayan, dapat may madilim. Ayan diba? Yun yung okay. Tapos try natin yung magenta. Yan, ito lang naging okay. So pwede to. Ayan yan, yan yung magandang buga. Wala siyang awang na stripe, ganun. Try ulit natin yung yellow. Buti may isa pa tayong pamalit. Ayan diba, kita ba? Yan. So try natin yung black, yung pinakahuli. Yan, kailangan guys nasa taas yung ating slot ng ribbon para hindi siya mabasa. Ito naman guys yung ating black. Yan, mas malapad kasi ito guys. Ayan diba? Wala siyang awang. Kasi kapag may awang siya mga kalikot, lalo na sa gitna, may kulang sa pattern ng kanyang kulay pag ganon. Grabe, madumi lang kasi kapag nag-aayos tayo ng printer. Ayan guys ito yung black natin. Yan, dito tayo sa madilim banda para makita nyo. Yan diba, ang ganda ng buga nyo. So okay to. Linisin ko na lang tapos ito na yung ikakabit natin. Itong dalawa, ayan, may problema talaga siya. Hindi na natin yan maayos. Sobrang tigas niya na kapag binubugahan natin ng cleaning solution. Dapat hindi ganun katigas. Dapat may lumalabas pa rin sana, kaso walang halos lumalabas. So sobrang haba ng video na to kasi ang daming problema nitong printer na to. Nagpalit-palit tayo ng mga parts. Buti may mapagkunan tayong mga parts. Nilinis na natin siya. Diba mga kalikot, binugahan na natin ng cleaning solution kanina. So kailangan bubugahan na natin siya ng hangin para kapag nagprint siya, yung ikakarga niyang ink malinis na. Kasi baka may natira pang cleaning solution dun sa loob. So ang ibubuga naman natin ngayon yung hangin lang. Yan, ganyan natin siya, tapos salpak. So lahat yan bubugahan natin ng hangin na walang cleaning solution, kasi baka may natira pang cleaning solution dito sa loob niya. Ayan diba, mayroon pa So buga natin siya hanggang malinis na. So same pa rin sa mga kabilang color. So yan, lahat yan bubugahan natin ng hangin. So ganun lang mga kalikot, para matanggal yung mga excess na mga natirang cleaning solution na binuga natin kanina. Ito guys may laman pa siya pag ganun. Ayan diba? So kailangan bugahan natin siya ng hangin.
Bali, isasalpak ko na tong binugahan natin na print head. Bali, isalpak na natin siya, tapos ayusin ko na lang yung kulay niya hanggang sa kompleto na lahat yung kulay niya. Kaya update ko na lang kayo mamaya guys. So buti may isa pang okay yung kanyang print head, pero yung dalawa wala na, matigas na yung kanya, yung buga. Halos hindi nga natin piga yung ating syringe. Ito, ayan o, nakakon pa nga o, baluktot na sa sobrang tigas. So hindi katulad nito guys na nakita nyo naman sa video, ang linis ng buga nya, yung lahat ng mga tube nya. So kabit ko na lang siya, tapos update ko na lang kayo kung okay na lahat. Sinubukan na natin nag head cleaning, tapos isang try lang natin ng head cleaning, lumabas na kagad yung kanyang print out. So try natin ulit para makita nyo rin. Isang head cleaning lang yung ginawa natin simula nung sinalpak natin. Nag-response naman. Ayan, hindi na siya paper jam, hindi na nagbi-blink yung kanyang orange na ilaw. So ito na guys yung print out niya. Diba? Ito lang may problema sa kanyang black, pero minsan lang natin kasi siya na head cleaning. Ayan. So try ulit natin siyang i-cleaning. Ayan o, kompleto na mga kalikot. Isang beses pa na head cleaning. Yan. Diba nakita nyo naman yung response ng print head. Hindi katulad ng ito, yung print head na dalawa, parang tumigas na dun sa loob niya. Barado talaga siya. Hindi katulad noon kanina, nakita nyo naman sa video natin na matining yung kanyang buga at saka manipis, tapos walang awang. So buti mayroon pang natirang okay. Kasi dalawa na to eh. Bali tatlo kasi yung printer na pinadala sa atin, iisa lang yung may-ari. Isang printer lang yung nadali natin mga kalikot. Yung dalawa stock up na yun. Ito problema rin yung isang board, tapos itong dalawang print head. Malamang medyo mahaba itong video na to na ginawa natin kasi marami tayong ginawa dito sa printer na to. So at least may natutunan tayong bagong sira ng isang printer or dito sa Epson L120. Kagaya nga dito sa board nyo, akala natin okay pero may problema pala. Nakita nyo naman sa video natin, detalyado yung gawa natin, step by step siya, para at least kahit paano maintindihan nyo. Ayan mga kalikot, natapos na natin siyang head cleaning. Pangalawang head cleaning niya na to. So check natin kung okay na. May isang pattern pa na blanco. Pero kapag nag-print ka naman nito, okay naman, or yan o, diba? Hindi naman halatado yun kapag nag-xerox tayo or nag-print. Isa lang naman. So mukhang may kwan siya. May isang linya na barado dun sa kanyang print head. Tinanggal ulit natin yung kanyang print head. Bugahan ulit natin yung black niya para ma-check natin kung may awang talaga siya. Mukhang okay naman yung buga niya. Bakit kaya? Try ulit natin. A few moments later. Sa bagay sabi ni sir, basta makapag-print siya tapos hindi naman halatado yung parang hairlines, so okay naman eh. Wala naman siyang hairlines. Ayan o, yung kwan niya, kahit may kulang ng pattern, ayan, isa lang naman. So wala naman tayong makitang hairlines. So try na lang natin mamaya. Pero kung ganun pa rin, wala na talaga tayong magagawa doon. Pero nung binugaan ko siya kanina mga kalikot, okay naman. Matining naman yung buga niya. So hindi ko lang alam kung bakit may kulang sa kanyang pattern.
Same pa rin mga kalikot, may kulang pa rin na isa lang doon sa kanyang pattern. Pero sabi ni sir okay lang din naman kasi okay naman yung print ng block niya. Ang importante lang mabasa yung kanyang piniprint. Ano, okay naman yung kwan niya, wala namang guhit-guhit. Pero may isang block lang kasi na nawala sa kanyang pattern. Ayan. Pero okay na yung mga kulay niya. At saka hindi naman siya guhit-guhit. So wala na tayong magagawa doon. Nakailang head cleaning na tayo pero same pa rin. Siguro may isang hibla na barado kaya ganito. Tapos nakapang apat na rin akong buga ng cleaning solution. Ganon pa rin siya. Try natin mag print ng text. Yan. Para matapos na. Try natin mag-print ng text. Ayan. At least hindi na rin siya nag paper jam. Ayan guys. Wala namang hairline. Yan. Sa kanyang print. Try natin mag print ng rainbow color. Nagprint tayo ng full color. So dito siya nagkaroon ng guhit sa may black. Pero yung other kulay wala naman. So dito lang talaga kaya may blankong pattern siya dito. Yan yung problema niya, magiging guhit. Yan. So sabi naman ni sir basta okay yung pag-print ng text. Yung ganito kasi puro ganito lang naman yung mga piniprint nila sa school. So okay lang daw. So siguro okay na to. Wala naman tayong magagawa dito kasi siguro may isang hibla or damage doon sa kanyang print head mismo. Barado siya kaya walang lumalabas na ink. Okay, so hanggang dito na lang siguro yung video natin para dito at least nagpiprint na siya, hindi na siya paper jam kasi nung pinalitan natin ng board. Yan, ito pala yung mga pinalitan natin. Tapos nagpalit rin tayo ng encoder strip kasi parang nalusaw banda dito sa kanyang right. Tapos yung ribbon niya nagpalit rin tayo pero okay naman yung mga ribbon na nandun sa kabila. So yun lang yung mga ginawa natin guys. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa Epson L120. At least may nalaman tayong bagong trouble dito sa mga ginawa natin. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pa-click ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.